Hello, kumusta? Isang kasunduan na nakatali sa 50 milyong piso. Isang pusong pilit ni tinatanggi ang katotohanan at isang lalaking pilit na ikinukubli ang nararamdaman sa likod ng malupit na paghihiganti. Si Santiago ba ay tunay na napuno ng puot? O baka naman may mga lihim na hindi pa nabubunyag tungkol sa pagkatao ni Jessa? Samahan niyo ako na tunghayan ang bawat hakbang ni Jessa sa mundong puno ng pasakit at pagsubok. Simulan na natin. Ang mga dingding na dati nagbigay kay Jessa ng tuwa at inspirasyon, ngayon ay tila mga paalala ng masakit na pangyayari. Hindi siya sigurado kung bakit pinatawag siya sa opisina ni Santiago. Ngunit ramdam niyang yun ang simula ng pinakamahirap na bahagi ng kanyang pagbabalik. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na presensya ng lalaki. Nakatayo si Santiago sa harap ng malaking bintana, nakatalikod sa kanya, nakasuot ng dark suit na lalong nagpatingkad sa aura nitong cold-hearted. Umupo ka. Malamig ang boses nitong hindi siya nilingon. Kumakabog ang dibdib niya. Para bang lahat ng lakas niya ay nakataya sa sasabihin ng boss. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng mesa, pinipigilan ng kamay na manginig. Nang lumingon si Santiago, walang bakas ng emosyon sa mukha nito. Walang mga matang minsang nagbigay sa kanya ng init at proteksyon. Hindi ko alam kung anong pinaplano mo, pero tandaan mo, hindi ko hayaang sirain mong kumpanya ko. Ambisyosa ka din kagaya ng iba. Parang tinuog ng espada ang puso niya. Pinilit niyang magpaliwanag, kahit ramdam niyang bawat salita ay maaring itaboy nito. Santi, hindi ko gustong lahat ng nangyari. Ginawa ko lang yon para makahanap ng katotohanan. Wala akong relasyon kay Lexus. At kahit kailan, hindi kita niloko. Ngunit hindi natinag ang malamig na ekspresyon ni Santiago. Kumuyom ito ng kamao, halatang pinipigilan ang sariling emosyon. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi na mahalagang mga salita mo. At nandito ka para magtrabaho at ituloy ang pinirmahan mong kasunduan sa akin. Halos mabingi siya sa sumunod na mga salita ni Santiago. Itutuloy natin ang kasunduan. Napatitig siya dito, parang hindi makapaniwala sa narinig. Kasunduan? Santiago, anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim ang lalaki. Kita niya ang bolang apoy sa mga mata nito. Aaminin kong ginamit kita. At oo, ginawa kitang pamalit kay Lara. Kahit ang buhok mo, ang pananamit mo, lahat yun ginaya ko kay Lara. Sa bawat sandaling kasama kita, siya ang naiisip ko. Parang biglang huminto ang mundo niya. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala na sa mismong labi ni Santiago manggagaling ang pinakamasakit na katotohanan. Kahit pa may idea naman siya noon. Pamalit? Kaya mo ko nagustuhan dahil siya ang nakikita mo, hindi ako? Correction, hindi kita gusto. Si Lara ang gusto ko. Akala ko kasing busilak ang kalooban niya ng kalooban mo. Pero mali ako. You're a gold digger slut. Nabaling ang tingin niya sa sahig. Pinipigilan ang mga luhang ayaw tumigil sa pag-agos. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nilamon ng dilim ang lahat ng alaala niya. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat gusto kita na narinig niya, lahat biglang naging hungkag. Dahil sa likod pala nito ay silarang laman ng puso ng lalaking minahal niya ng buong buo. Santiago, tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag kahit nabasag ang loob niya. Kung yun ang totoo, sana noon pa sinabi mo. Sana hindi mo na ako inayaang umasa at ani ang napahinto sa pagsasalita. Mahalin ka ng ganito. Ngunit hindi niya na nasabi. Magmumukha lamang siyang lalong kawawa. Tumayo siya. Nanginginig ang mga kamay habang pinupunasan ng mga luhang. Ayaw tumigil sa pagpatak. Ramdam niyang pagkabasag ng sarili niyang puso at para bang wala nang saysay ang lahat ng pinagdaanan niya sa Aquino Group. Wala na akong dahilan para manatili dito. Hindi ko kaya magtrabaho pa sa kumpanyang ito na ikaw pa din ang boss. Bahagyang napataas ang kilay ni Santiago, malamig ang titig at walang bakas ng emosyon sa mukha. Akala mo ba pinapabalik kita dito para makipagbalikan? Huwag kang mag-ilusyon, Jessa. You're just a toy. A doll to me.
No more, no less. Parang sampal ang bawat salita nito. Napakagatlabi siya. Pilit nilulunok ang sakit. Pero wag mong kalilimutan, may kasunduan tayo. At hanggang hindi natatapos yun, wala kang kawala. Hindi mo pwedeng basta nalang talikuran ang responsibilidad na pinasok mo. Kung ayaw mong tuluyan kitang ipakulong. Napakuyom siya ng kamao. Ramdam ang pagdaloy ng galit at panghihinayang sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Halos ayaw lumingon sa matigas na mukha ni Santiago. Kung wala na akong halaga dito, kung kasunduan lang ang tingin mo sa akin, aalis na ako. Magre-resign na ako. Hindi ko na kaya magtrabaho pa dito. Mabilis na tumayo si Santiago mula sa upuan niya. Ang bigat ng mga hakbang nito habang lumalapit hanggang sa halos magdikit ang mukha nito sa kanya. Akala mo makakalaya ka lang ng ganun-ganun? At akala mo ba may tatanggap sa yung ibang kumpanya matapos kitang ipa-blacklist? Nalamig ang katawan niya. Katapusan na ba ng karir niya? Kailangan niyang suportahan ng kanyang pamilya. Pero wag mong isiping pinipilit kita. Gusto mo bang makalaya sa kasunduan? Tumango siya, nagkaroon ng konting pag-asa. Bayaran mo muna ako. Napakunot ang noo niya. Bayaran? Anong ibig mo sabihin? Naglagay ng kumpiyansa ang ngisi si Santiago pero malamig pa rin ang mga mata. 20 million pesos. Yun ang perang binigay ko sa'yo. Kung gusto mong umalis, isoli mo. Parang naging jelly ang tuhod niya. Bigla niyang naalala ang pera sa bank account niya na hindi naman nagalaw matapos mabayaran ang utang ng ama sa sindikato. Malaki pa yun, pero hindi sapat. 20 million? Santiago, isusoli ko lahat ng natira. Hindi ko naman ginastos yun. Tumawa si Santiago, isang mapanuyang halakhak. Oo nga pala, nakalimutan ko. Hindi lang naman 20. May mga gamit pa akong binili para sa'yo. Mga alahas, bag, sapatos. Dagdagan na natin ng 10 million. Nanlaki ang mga mata niya. 10 million? Para sa mga yon? Daig mo pang 5-6 sa laki ng tubo. Isusoli ko lahat. Hindi pa natapos si Santiago. Naging maseryosong tono nito at halos bumao ng bawat salita. At dahil sa lahat ng abala at danyos na dinala mo sa pangalan ko, dagdagan pa natin ng 20 million. Kung gusto mo makalaya, isoli mo lahat. 50 million. Then you're free. Natigagal siya sa laki ng halaga. 50 million? Parang mo na rin sinabing wala akong choice kundi ang sumunod sa lahat ng gusto mo. Bahagyang yumuko si Santiago. Inilapit ang bibig nito sa tenga niya. Malamig ang boses pero ramdam niyang bigat. Exactly. Wala kang choice. Ituloy mo ang kasunduan. Dahil kahit na anong pilit mong lumayo, hindi ako papayag. I'll make your life a living hell. Napalunok siya ng mariin. Para siyang kinulong sa isang kulungang hindi niya nakikita. Pero mas nakakatakot dahil wala siyang kasiguraduhan kung kailan siya makakalaya. Mabigat ang hakbang niya nang bumalik sa sariling mesa. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang binitawan ni Santiago. 50 million, wala kang choice. Kinabukasan, parang ibang mundong dinatnan niya sa opisina. Ang dating manageable na gawain, biglang doble o tripling mga papeles na hindi naman niya saklaw dati. Mga tawag na hindi matapos-tapos at dagdag pang project files na ipinasa mismo ni Santiago. Nanginginig ng kamay niya sa dami ng inasikasong papeles. Ito na ang parusa niya. Hindi trabahong binalikan niya, kundi paghihiganti. Sa tuwing lalapit siya kay Santiago para magtanong o humingi ng linaw, malamig ang sagot nito. Walang kahit na anong emosyon, puro utos lang. Pinapamukha sa kanya ni Santiago na wala siyang kawala. Pag-uwi niya ng gabing yon, halos hindi niya na maigalaw ang katawan. Ngunit imbis na matulog, binuksan niyang laptop at sinimulang mag-isip ng paraan. Binuksan niyang mga lumang contacts sa email. Dating kliyente sa events at PR work na baka pwede niyang pasukan ng racket. Nag-search siya ng mga posibleng sideline, kahit na maliit, basta't makapagsimula siyang makapag-ipon para makabayad kay Santiago. Naisip niya ring kausapin si Lara o si Alvin, pero kagad niyang pinigil ang sarili. Ayaw niyang umasa sa kahit na sino. Kailangan ko makaisip ng paraan. Hindi ako papayag na habang buhay niya akong kontrolado. Kung paghihiganti ang gusto niya, hindi ako susuko. Makakahanap ako ng paraan. Bulong niya sa sarili.
Kinabukasan muling sinalubong si Jessa ng tambak na papeles at sunod-sunod na tawag. Ramdam niya itong laro ni Santiago at ngayon niya lubos na nauunawaan paghihiganti ang nais nito. Sa sumunod na mga araw, halos hindi niya na malaman kung saan magsisimula sa dami ng pinapagawa sa kanya. Kung dati ay assistant work lang, ngayon siyang pinapagawa ng reports na pang department head. Pinatatakbo sa iba't ibang branch para mag-inspection at pinapapirma ng mga dokumentong alam naman niya na hindi saklaw ng kanyang posisyon. Nakasubsob siya sa desk nang lumapit si Santiago, inabot nitong makapal na folder. Gusto kong gawin mo yan. Hindi ka uuwi hanggat hindi yan tapos. Halos mapasingap siya sa kapal ng mga papeles, pero kumuyom lang siya ng kamao at tumango. Hindi ako susuko, bulong niya sa isip. Halos alas 8 na ng halos nang matapos niyang lahat. Nanginginig ang mga daliri niya sa pagtatype. Halos hindi niya na maramdaman ang katawan na hindi pa siya kumakain ng dinner. Wala nang tao sa building. Nagulat pa siya na madatnan sa office si Santiago. Kasama si Violet, nakita pa niyang hinapit itong babae upang yakapin. Anong ginagawa mo dito, Jessa? Bakit bumalik ka pa? Napakakapal ng mukha mo. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Hindi siya pwedeng magpatalo. Huminga siya ng malalim at kalmadong sumagot. Kung gusto mong malaman, kay Sir Santiago ka magtanong. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Bahagyang natigilan si Violet, pero mabilis din tungumisi. Mahal, hindi ako na-inform na nakabalik na palang taksil sa kumpanya. Don't you think naging masyado kang mabait sa kanya? Hindi ba dapat nasa kulungan siya? Sa halip na patulan, tahimik siyang lumapit at inabot ang files kay Santiago. Boss, tapos na po. Pwede na po ba akong umuwi? Para na din mabigyan kayo ng privacy. Nope. Double check the information here. Now, boss, next week pang submission ito. Bakit kailangan magmadali? Mas marunong ka pa sa boss mo. Singit ni Violet. Ramdam niyang panginginig ng tuhod niya, pero pinilit niyang maglakad ng tuwid at hindi pinakitang naapektuhan siya. Naupo siya sa harap ng table at tinignan ng details. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya si Santiago hinila si Violet at bumagsak to sa kandungan sa boss. Nginat-ngat nga siya sa selos. Pinilit niyang ibinaling sa ginagawang atensyon, kaso ay distracted siya. Para bang dinudurog ang puso niya. Nagpigil siya ng hininga at pilit ngumiti. Tapos ko na pong i-double check, boss. Umangat ang tingin ni Santiago, malamig at walang emosyon. Tumango lang ito't ni hindi kinuhang folder mula sa kamay niya, kaya nilapag niya na lang sa mesa. Kita niya ngiti ni Violet, isang ngiting panalo, parang sinasabing sa kanya si Santiago. Kinabukasan sa opisina ng Aquino Group, abalang lahat. Pumasok si Santiago sa department floor. Sunod-sunod na sumalubong ang mga empleyado, ngunit napakong tingin nito kay Jessa na nakupo sa desk nito. Jessa, dalhin mo nga itong mga papeles sa 5 department heads ngayon din. Siguraduhin mo na may pirma lahat. Bago mag-lunch, nilingon siya ng mga empleyado, may ilan pang nagkipit-balikat at nagbulungan. Ramdam niyang pamumula ng kanyang pisngi. Pagkatapos niyan, bumili ka ng kape para sa boardroom meeting. Siguraduhin mong tamang order ng lahat. Ayoko may mali. Ikaw na rin ang kumuha ng projector sa storage. Huwag mong kalimutang ipa-photocopy itong 50 kopya ng report at pimigay, isa-isa. Dagdag utos ng CEO. Natahimik ang buong floor. Alam nilang trabaho yun ng 3 staff, pero ibinagsak lahat sa kanya. Napakagitlabi siya. Pilit na nilulunok ang pride. Yes, boss. Kung hindi mo kaya, sabihin mo. Baka kailangan ko nang humanap ng mas magaling at matapat na assistant. Muling nagbulungan ng mga empleyado. May ilan pang palihim na natawa. Gusto niya nang lamunin ng lupa sa kahihiyan, pero tinuwid niya ang kanyang likod at kinuha ang mga papeles. Habang naglalakad siya palayo, para siyang pinapako ni Santiago sa krus ng kahihiyan. Sa mismong kumpanyang minsan ay naging tahanan niya. Hanggang kailan siya tatagal? Pagkatapos ng isang araw na puno ng utos at mga alipusta sa opisina, diretso si Jessa sa isang sikat na bar. Dito siya natanggap bilang waitress. Bagay na hindi niya inasahan, ngunit lubos niyang ikinatuwa. Nakangiti ang manager habang inaabot ang simpleng uniforme. Jessa, welcome aboard. Hindi ka lakihan ng sahod pero may tips ka mula sa customers. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Wala tayong magiging problema. Napangiti siya at napayakap ng mahigpit sa uniforme. Hindi bale, kahit na maliit lang, makakatulong pa rin.
Basta makaipon lang ako kahit na papano, aniya sa isip. Alam niyang magiging doble ang kanyang pagod, ngunit hindi siya susuko. Umaga hanggang hapon sa Aquino Group, tiis sa bawat utos at pangmamaliit na Santiago. Gabi hanggang madaling araw nakatayo sa bar, naglilingkod ng inumin, ngumingiti kahit napagod at naglilinis ng mesa at kalat. Ngunit sa bawat araw na gagawin niya to, mas titibay ang kanyang loob. Sa unang pagkakataon, matapos sa mga araw ng pagkakakulong, kahihiyan at selos, nakaramdam siya ng pag-asa. Biyernes ng gabi, puno ng tao ang bar, maingay ang tugtugin, halakaka na tila walang bakas ng problema ang mga tao sa paligid. Abala siya sa pagsisilbi ng mga inumin nang lumapit sa kanyang manager. Jessa, special table, bigating customers natin, ikaw ang mag-asikaso. Huwag mong papalampasin ang pagkakataong ito. Malaki magtip ang mga yan. Napapitlag siya nang sumulyap siya kung sinong tinutukoy na lamig ang kanyang katawan. Nandoon si Luther at Calix at kasama nila si Santiago. Agad siyang umiwas ng tingin. Gusto niyang tumakbo palabas. Ngunit wala na siyang nagawa nang ibigay sa kanya ang tray na may mamahaling bote ng alak at baso. Pilit niyang pinatatag ang sarili habang naglalakad papalapit. Nakayuko, nagmamadali. Pagdating sa mesa, mabilis nang nilapag ang baso at alak. Nanginginig ang kamay niya, kaya halos matapon ang alak. Aba Jessa, ikaw pala yan, ani Calix. Napahinto si Santiago, binabang hawak nitong baso. Mapanganib ang titig na bumagsak sa kanya. Halos mamilipit siya sa kaba, kaya lalo niyang binaba ang ulo. Ngunit sa halip na palayasin siya, umusog ito tinapik ang upuan sa tabi niya. Umupo ka dito. Nagulat pati sina Luther at Calix, nagkatinginan ng dalawa, ngunit hindi siya makakilos. Boss, please, nagtatrabaho ako, bago lang ako dito at baka matanggal ako. Ngunit mariin ang boses nito, hindi nagiiwan ng espasyo para sa pagtanggi. Umupo ka sa tabi ko, ngayon, nanlambot ang tuhod niya. Habang dahan-dahang naupo, ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Mainit ang tingin ni Santiago habang nakaupo siya sa tabi nito. Anong ginagawa mo dito, Jessa? Sabihin mo, dito ka ba naghahanap ng bagong biktima? Puro mayayaman na nagpupunta dito. Perfect para sa mga gold digger na kagaya mo. Patuloy ang bulong nito na halos tumikit ng labi sa tenga niya. Langhap niya ng mabangong hininga nito. Halos madurog ang kanyang dibdib pero pinilit niyang hindi umiyak. Nakayuko lang siya, pilit inaawat ang luha. Sina Luther at Calix ay nagkunwaring abala. Ngunit ramdam ng mga to ang tensyon. Biglang nilapit ni Santiago ang baso ng alak sa kanya. Uminom ka. Umiling siya, mahinang tinig. Pasensya na, bawal sa trabaho ko. Bahagyang kumunot ang noon ni Santiago, tila lalo pang nainis sa pagtanggi niya. Bigla nitong pinatong ang kamay sa kanyang hita, mahigpit ang hawak. Santiago, agad niyang inalis ang kamay nito at tumayo. Nanginginig siya sa kaba, dali-dali siyang tumakbo palayo, nagmamadaling makalayo sa mesa. Ngunit sa pagmamadali na bangga siya ng isang lalaking lasing na lasing. Hello, Miss Beautiful! Sumama ka sa akin! Hinila siya nito, pilit siyang kinakaladkad papunta sa madilim na sulok ng bar. Kumakawala siya, ngunit masyadong malakas ang lalaki. Bitawan mo ko! Tulungan niyo ko! Aniyang umiiyak na. Ngunit maingay sa bar kaya nilalamon lang ang sigaw niya. Mas lalo siyang hinila ng lalaki. Nadala siya nito sa isang madilim na sulok at tinangkang halikan. Todo iwas siya. Hanggang sa isang iglap, isang bote ng alak ang humampas sa ulo ng lasing. Nabuwal ito at nagkalat ang basag na bote sa sahig. Natigagal siya. Nalaki ang mata na makita kung sinong gumawa nun. Si Santiago, nakatayo to sa harapan niya. Hawak pang natirang pirasa ng bote. Mariin ang panga at matalim ang mga mata. Galit, ngunit may bakas ng proteksyon. Napatakip siya sa bibig. Hindi malaman kung matatakot ba siya o mahuhulog na naman sa lalaking minsang bumuo sa kanyang mundo. Lumapit si Santiago sa kanya. Hinawakan ng kanyang baba at bahagyang itinaas ang kanyang muka. Bakit may nababasa siyang pagsuyo at pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit kagad ding napalitan ng panunuya. No one can hurt you. Gusto ko lahat ng sakit na mararanasan mo sa akin manggagaling. Nag-uumpisa pa lang tayo, my dear assistant. Tinabig niyang kamay nito at tumakbo palayo. Muling umupo si Santiago sa table kasama sila Calix at Lucas. Santiago, that's too cruel. Hindi mo pwedeng tatuhin si Jessa ng ganyan. Kawawa naman, ani Calix. Tanong ko lang, sigurado ka ba talaga?
Sigurado ka bang may kasalanan si Jessa? Matagal din nagtrabaho yan sa Mega White at kaibigan pa ni Lara. Dugtong nito, tumingin si Santiago sa kanila, may bahagyang pag-aalangan sa ilalim ng galit. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensyang nakuha ni Lucas? Naguhumiyaw ang katotohanan na kasabwat siya. Siya at si Lexus. May relasyon sila. Bahagyang sumandal si Lucas. Nagtagal ang titig kay Santiago bago nagsalita. Masyadong masakit ang bawat tagpo sa buhay ni Jessa. Mula sa pagiging assistant, naging alipin ng utang. At ngayon naman ay pinaglalaruan sa gitna ng galit at misteryosong proteksyon ni Santiago. Ramdam niyo bang laro ng tadhana? Kahit na gaano katigas ang puso ni Santiago, hindi maikakailang kakaibang kislap sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya na nasasaktan si Jessa. Ngunit, bakit kailangan dumaan pa sa ganito karaming pasakit bago lumabas ang katotohanan? Mga kasummer, ang aral na maaari nating pulutin ngayong araw ay ito. Ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa bilis mong bumangon mula sa pagkakalugmok, kundi sa lalim ng iyong paninindigan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Minsan ang mga taong pinakamalupit sa atin ang siyang unang darating kapag nasa bingit na tayo ng panganib. Isang paalala na ang galit ay madalas na isang maskara lamang ng ibang emosyon na hindi kayang sabihin. Sa tingin ninyo, anong ebidensya kayang hahawakan ni Lucas na unti-unting nagpaduda kay Santiago? At hanggang kailan kakayanin ni Jessa ang ganitong buhay? I-share ninyo ang inyong mga theory at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel para sa susunod na yugto. Ako inyong narrator, si Miss Maria. Hanggang sa susunod nating kabanata.